Good day everyone. In this presentation, I will discuss how derivatives are applied to real-life situations. We will focus on projectile motion, which describes how objects move then thrown into the air. So, for the title, applications of derivatives in real life, projectile motion by Carlo Paul Gajo. And next, application of derivatives in real life. So this presentation focuses on how derivatives are applied in real life situations, specifically in projectile motion. We will analyze how an object moves when thrown upward and how calculus helps us understand its behavior. So, sa slide na ito, ipapakita ko kung paano ginagamit ang derivatives sa totoong buhay. Magpo-focus tayo sa projectile motion o yung paggalaw ng isang bagay kapag ito ay hinihagis pa itaas tulad ng bola. Sa pamamagitan ng calculus, mas naiintindihan natin kung paano gumagalaw ang isang object, kung gaano ito kabilis, gaano kataas ang mararating, at kailan ito bababa. So, ibig sabihin nito ay hindi lang ito simpleng math, kundi may mga application talaga ito sa mga pangyayari sa araw-araw na buhay. For the next slide, for the objective of this presentation is to demonstrate how derivatives can be used to analyze motion. We aim to determine velocity, identify maximum height, and explain how these mathematical concepts apply to real-world scenarios. For the objective, ang layunin ng presentation na ito ay ipakita kung paano ginagamit ang derivative sa pag-analyze ng motion o galaw ng isang bagay. Particularly, gusto nating malaman kung paano nakukuha ang velocity o bilis at kung paano matutukoy ang maximum height o pinakamataas na mararating ng isang object. So, bukod dito, ipapakita rin natin kung paano nagagamit ang mga konseptong ito ng mathematics sa totoong buhay tulad ng sport at iba pang mga real-life situation. For the next slide, introduction. In everyday life, we encounter situations where objects are thrown or launched into the air. Example include throwing a ball, shooting a basketball, or launching a rocket. Understanding the motion of this object is important in both science and daily activities. So sa mga araw-araw na buhay natin, marami kasi tayong nakikita mga bagay na hinihagis o inilulunsad sa hangin tulad ng bola sa basketball o kahit simpleng paghagis lang sa mga bagay. So kapag nangyayari ito, mapapansin natin na hindi straight ang paggalaw nito, kundi kurba o parang arc dahil sa epekto kasi ng gravity. So mahalaga talagang maintindihan yung ganitong klase ng motion dahil ginagamit ito sa science. So nakaraang last high school, since tinuro naman yan lalo na sa physics at pati na rin sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa pamamagitan ng derivatives, mas naintindihan natin kung paano gumagalaw ang mga bagay na ito. For the real life situation na, consider a ball thrown upward from a certain height. As time passes, the height of the ball changes. Initially, it rises quickly, then slow down due to gravity. Stop briefly at the highest point and then falls back down. So, sa slide na ito, i-imagine natin yung isang bola na hinihagis pataas mula sa tama lang na taas. So, habang tumatagal yung oras, nagbabago ang taas ng bola. So, sa simula, mabilis itong tumataas dahil sa lakas ng paghagis. Pero kapag tumataas, unti-unti itong bumabagal dahil sa gravity na humihila pababa. So, pagdating sa pinakamataas na punto, sandali itong hihinto. Tsaka pagtapos ay babagsak pabalik sa lupa. Ito
ito yung tinatawag nating projectile motion. At ito ang sitwasyon gagamitan natin ng derivatives para ma-analyze. So for the mathematical model, to analyze this situation, we represent the height of the object as a function of time. A common model is h t equals negative 5t squared plus 20t plus 2, where h t represents height in meters and t represent time in seconds. So, para ma-analyze natin yung sitwasyong ito, gumamit tayo ng mathematical model o equation. Ginagamit natin ang function na ht equals negative 5t squared plus 20t plus 2 para i-represent natin ang galaw ng bola. Dito ang ht ay kumakatawan sa taas ng bola sa meters at ang t naman ay ang oras sa seconds. Sa pamamagitan ng function na ito, makikita natin kung paano nagbabago ang height ng bola habang lumilipas yung oras. Ito ang magiging base natin para magamit yung derivatives at mas ma-analyze ang motion. Base pala dito ay h of t is equal to negative 5t squared plus 20t plus 2. For the next slide, explanation of the function. The term negative 5t squared represents the effect of gravity pulling the object downward. The term 20t represents the initial upward velocity. The constant plus 2 represents the initial height from which the object is thrown. So, sa slide na ito, ipapaliwanag natin yung bawat bahagi ng function. Yung negative 5t squared ay kumakatawan sa epekto ng gravity na humihila pababa sa object. Kaya negative siya dahil pababa ang direction niya ng force. Yung 20t naman ay ang initial velocity o bilis ng pagagis pataas. So, ibig sabihin, ito yung dahilan kung bakit umangat ang bola sa simula. At yung plus 2 ay ang initial height o yung starting height kung saan inihagis ang bola. So, sa kabuuan nito, pinapakita ng function na ito kung paano nagbabago ang height ng object habang lumilipas ang oras. Derivative concept. The derivative of a function represents the rate of change. In this case, the derivative of the height function gives us the velocity of the object at any given time. So, ang derivative ng isang function ay kumakatawan sa rate of change o kung gaano kabilis nagbabago ang isang value. Sa case kasi na ito, dahil ang function natin ay tungkol sa height, ang derivative nito ay magbibigay naman ng velocity o bilis ng object. So, ibig sabihin, gamit ang derivative, malalaman natin kung gaano kabilis gumagalaw ang bola sa bawat oras. Kaya mahalaga ang derivative dahil tinutulungan tayo nitong maintindihan yung galaw ng object sa mas malinaw na paraan. For the finding derivative, by differentiating ht equals negative 5t squared plus 20t plus 2, we get h prime of t is equal to negative 10t plus 20. So, this new function represents the velocity of the object as time changes. Sa itong slide na to, kunin natin yung derivative ng function. Kapag differentiate natin ang ht equals negative 5t squared plus 20t plus 2, makukuha natin ang h prime of t na equal sa negative 10t plus 20. Ang bagong function na ito yung kumakatawan sa velocity ng object habang nagbabago ang oras. So, ibig sabihin, mula sa original function ng height, nakuha natin ngayon kung gaano kabilis gumagalaw ang bola sa bawat oras ng derivative.
the maximum height condition, the object reaches its maximum height when its velocity becomes zero. This is because at the highest point, the object stops moving upward before it starts to fall downwards. So, ipapaliwanag natin kung kailan naabot ng object ang pinakamataas na point o maximum height. Ang object ay umaabot sa maximum height kapag ang velocity nito ay nagiging zero. Ibig sabihin sa puntong yon, umihinto muna ang object sa pag-akyat bago ito magsimulang bumagsak pababa. Kaya mahalaga ang derivative na ito dahil ginagamit natin para malaman kung kailan nagiging zero ang velocity na siyang tumutukoy sa pinakamataas na portion ng point. For the solving for time, to find when the object reaches maximum height, we set the derivative equal to 0, negative 10t plus 20 equals 0. Solving this equation give us t equal 2 seconds. So, para malaman natin kung kailan naabot ng object ang maximum height, isi-set natin ang derivative of velocity equal to 0. Kaya gagamitin natin ang equation na negative 10t plus 20 equals 0. Kapag sinod natin ito, makukuha natin na ang t ay equal sa 2 seconds. Ibig sabihin sa ika 2 seconds, naabot ng object ang pinakamataas na points ito. For the substitute to find height, we substitute t equals 2 into the original function. H of 2 equals negative 5 times 2 squared plus 20 times 2 plus 2. This simplifies to h2 equals negative 20 plus 40 plus 2, which equals 20 meters. Ngayon, para makuha naman natin ang maximum height, isa-substitute natin ang nakuha natin value na t equals 2 sa original function. So, kaya magiging h of 2 equals negative 5 times 2 squared plus 20 times 2 plus 2. Kapag sinolve natin ito, magiging negative 20 plus 40 plus 2 na equals sa 22 meters. Ibig sabihin niya, yung pinakamataas na mararating ng object ay 22 meters. Sa graph behavior, the graph of the function is a parabola that opens downward. This shape indicates that the function has a maximum point known as the vertex, which represents the highest point reached by the object. So, ang graph ng function na ito ay isang parabola na pababa ang bukas o downward opening. So, ibig sabihin, hindi ito pataas kundi pababa ang kurba ng graph dahil sa epekto ng gravity. Dahil sa ganitong shape, mayroon itong isang maximum point na tinatawag na vertex. Ang vertex na ito ang kumakatawan sa pinakamataas na point na naabot ng object sa kanyang galaw. So, mamaya ay papakita natin yung actual graph na ginawa ko. For the interpretation of results, the derivative represents velocity, and when it is equal to 0, the object is at its highest point. This shows how calculus help us interpret physical motion in a meaningful way. So, ipapaliwanag natin yung kahulugan ng ating mga nakuha na result. Ang derivative ay kumakatawan sa velocity o bilis ng object. Kapag ang value ng derivative ay naging 0, ibig sabihin naabot na ng object ang pinakamataas na point nito. So, ipinapakita nito kung paano nakakatulong ang calculus sa pag-intindi ng galaw ng mga bagay sa totoong buhay, hindi lang sa math kundi sa physical motion. Real-life applications. Projectile motion is widely used in sports, engineering, and physics. It helps athletes improve performance, engineers design safe structures, and scientists understand motion.
Ang projectile motion ay may maraming application sa totoong buhay. Ginagamit ito sa sports tulad ng basketball at volleyball para mapabuti ang performance ng mga atletas natin or yung mga athletes. Halimbawa sa tamang anggulo at lakas ng pag-agis. So, ginagamit din ito sa engineering para makapag-design ng mga structures at system na safe at efficient. At sa physics naman, nakakatulong ito para mas maintindihan ang galaw ng mga bagay. Pinapakita nito na ang derivatives ay calculus ay hindi lang pang classroom, kundi mahalaga rin sa iba't ibang larangan sa totoong buhay. For the conclusion, in conclusion, derivatives are powerful tools for analyzing motion. They allow us to determine velocity, identify maximum values, and apply mathematical concepts to real-life situations such as projectile motion. So, sa kabuuan nito, makikita natin yung mga derivatives ay isang napakalakas na tools sa pag-analyze ng motion. So, sa pamamagitan nito, nagagawa nating malaman ang velocity o bilis ng isang object, matukoy ang maximum value tulad ng pinakamataas na point. Higit sa lahat, naipapakita natin kung paano nagagamit ang mga concept sa mathematics sa totoong buhay tulad ng projectile motion. Kaya masasabi natin na ang calculus ay hindi lang theoretical, kundi mas malaking papel din sa real life applications. So, mapunta naman tayo sa graph sa tinutukoy ko kanina. Ito siya. Bale, sa graph na ito, nakikita natin yung galaw ng object gamit ang function na ginawa natin. Ito. So, makikita na ang shape ng graph ay isang parabola na pababa ang bukas. So, dahil sa epekto ng gravity, habang tumataas ang graph, ibig sabihin tumataas din ang height ng object, pero pero habang papunta sa tuktok, mapapansin na bumabagal ito. Ang pinakamataas na point sa graph ay tinatawag na vertex at ito ay nasa point na t equals 2 at height na 22 meters. So, ibig sabihin sa dalawang seconds, naabot ng object ang pinakamataas na point nito bago ito magsimulang bumaba. Pagkatapos nito, makikita sa graph na pababa na ang curve na nangangahulog ang bumagsak ng object pabalik sa lupa. Okay? So, hanggang dyan lang po. Thank you.